Dito yung drain valve niya. So, just open it. You see? Ang lakas. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Ito isang spin-down sediment water filter. Kadalasan ito ay nilalagay mula sa ating water source as the first line of defense ng ating water system. Kung tayo kumuha ng tubig mula sa water district, ito ilalagay right after the meter. Kung puso naman o water well, dapat ito ilagay before sa ating water tank. Ang purpose kung bakit ito'y dapat nasa unahan, tulad ng aking sinabi kanina, this is our first line of defense. Before papasok ang tubig sa ating tubo o plumbing system, kailangan dadaan muna dito para matanggal yung malalaking sediments or impurities sa tubig tulad ng buhangin o anumang bagay mula sa ating water source. Bakit tinawag na spin down? Kasi ang tubig na papasok dito sa kanyang chamber ay umiikot na parang cyclone upang ma-separate yung dumi o sediments mula sa tubig. Since ang filter nito ay isang mesh na mayroong mga maliliit na butas, pipigilan niya ang mga sediments na mas malaki pa kaysa 40 microns. So ang lalabas na tubig dito sa kanyang outlet ay medyo malinis na. Kung gusto pa nating linisin ng maigi ang ating tubig, pwede tayong magdagdag ng water filter system after this sediment filter. Yung sediments ay dito mag-accumulate sa baba, which we can just dispose of by opening this drain valve down here. Just open it. You see? Ang lakas. Okay. Pwede natin itapon diretso ang waste sa baba or maglagay tayo ng hose or container sa baba. Kung sakali madumi na ang mesh filter sa loob, pwede naman buksan itong housing ng chamber para malinis natin ang stainless filter. May kasama ito siyang wrench, plastic wrench na magagamit natin sa pag-open ng glass housing. So ganito lang siya. Then we'll just turn this. So ganon. Okay. Then, andito na, matatanggal tong kanyang filter. So, pwede natin hugasan tong stainless steel mesh na filter. Itong nabili ko ay isang China product na nagkakahalaga lang ng about 1,000 pesos. Yung thread niya sa inlet at saka dito sa outlet niya ay 1 inch. So ito lang yung ginawa ko. Bumili ako ng elbow dito, saka dito sa kabila. This is stainless steel. This is 3/4. So, galing dito, sediment filter. So, then, lagyan ko ng reducer dito from 3/4 to 1/2. Then, may adapter siya para ang ginamit ko sa baba is PVC pipe na. Hindi na siya stainless steel. This is stainless steel. Kaya medyo magandang tingnan. At saka ito naman ay alloy brass to or standard brass bang ginamit lang nito. Maganda tingnan yung stainless steel kasi aside from durable siya, yung kulay niya is nagmatch dito sa sediment filter. Meron sana itong bracket na para dito, para ilagay mo to siya dito na lang sa wall. Kaso lang, mas maganda kung ganito siya nakahang lang para mas madali mong matanggal yung cylinder kung maglinis ka. Anyway, magaan lang naman ito. Kayang-kaya ng pipings dito yung weight niya. Yung diameter ng cylinder ay nasa actually 60 centimeters. Ang height nito total is 22 centimeters. One thing in installing water filters at home, may posibilidad na hihina ang flow rate or ang water pressure dahil mapigilan yung daloy ng tubig dahil sa mga butas ng filter.
Pero hindi naman expected malaki ang diferensya between yung walang filter at meron nito. So, wala namang pababago sa flow rate ng tubig. Ganon pa rin siya. Kailangan hindi masyadong mataas ang filter mula sa ground para di mahihirapan aakyat yung tubig papunta sa filter. Sabi sa specs nito, ang kanyang flow rate ay nasa 2.6 to 4.2 cubic meters per hour and the working pressure sa input niya ay nasa 1 bar to 8 bars. Yung pressure gauge niya ay yung labas na black digits dito. Ito ang bar at yung loob na red ang digits ay in PSI. Yung area na nilagyan ko nito ay hindi naman mainit. This filter works under 5 to 40 degrees Celsius. Kung hindi nyo naman kaya na mag-install nito, pwede ka man mag-hire ng plumber para at least maayos pagkalagay. Kasi crucial kasi yung tubig. Pag hindi nyo maayos yung pagkalagay, magli-leak siya. So, kailangan perfect. Ito, perfect na siya. But my first attempt was may mga leaking kasi ako nakikita nyo, may mga old na fittings dito. Ito, old to. Supposedly, itong ilbo na ito is papalitan ko sana. Hindi ko matanggal. Then I put a onion dito. Yung onion dito is, ang purpose nito is pag gusto mong tanggalin to siya, you just loosen this one. So matatanggal mo na agad siya dito. And the rest, pwede mo na rin tanggalin. Kung meron na kayo nito sa bahay, pakishare naman sa experiences niyo dyan sa ating comment section below para malaman ng lahat. And if you want more home improvement tips and ideas and other home technology updates, please follow this channel. Daghang salamat. Ako si June Tariman. High Tech. Bye.